Palang gabi po sa ating lahat at higit sa ating Panginoon. Nagadala po ba ang bawat isa? Amen. Sa gabi nga pong ito ay inaanyahan ko po nga po muna ang bawat isa na tumayo po at makipagkamayan po tayo sa bawat isa na may kagalakan sa ating mga puso. Kagalakan kong aking takat sa gawain ng Diyos ay makasama ka. Tunay siyang mabuti sa akin at sa iyo, at dahil sa Kanya ay narito. Sa gabi nga po ito, kung may banal po kayong kasalutan ay makipagbukasan nga po kayo sa akin sa Isaiah chapter 25 verse 1. Masabi po ng amen kung nasan po nga na po. Sabi po dito, Isaiah chapter 25 verse 1. O Lord, thou art my God, I will exalt thee, I will praise thy name, for thou hast done wonderful things, the counsel of all our faithfulness and truth. Tunay nga na ang ating Diyos ay tapat at siya'y hindi nagbabago. Amen. Sa mga oras po na ito ay tayo nga po yung mukha tayo manalangin sa ating Panginoon. Panginoon, patuloy na namin ito. Patuloy, Panginoon, kasi salamatan, Panginoon, sa iyo, pabutihan, Panginoon, sa aming mga buhay, Ama. Dalangin po namin, Ama, sa mga oras na ito. Dalangin po namin pagsama ng banal na Espiritu, O Diyos. At nawa po kayo siyang presensya mo lamang pa kayo siyang aming madamang Panginoon sa gabi ito, O God, at maging Panginoon sa gagamitin mo, Panginoon, mula, Panginoon, sa pagpapaawit, O God, hanggang, Panginoon, sa closing prayer. Dalangin ko po, Panginoon, na kayo nga po kayo siyang malayo pa rin kumilos, O Diyos, sa bawat isa. At maging, Panginoon, sa magahayag po, Panginoon, na salita, Panginoon, sa gabi ito, O God. Maging daluyan nga po siya, O God, ng iyong mga salita, Panginoon, na iyong nais, Panginoon, na iyak, Panginoon, sa aming mga buhay, O Diyos. Lord, patuloy na namin, O Diyos, pinupuri, pasalamatan, sa Diyos. Sa iyo po namin ibinabalik ang pinakamataas at pupuri, pasasalamat, at mataas na pagsama. In Jesus' name. Amen. At sa gabi nga pong ito ay tinatawagan ko na po si Father Briggs upang paunahan po tayo sa pag-aawit. Purihin ng Panginoon. Siya'y mabuti at tapat. Maganda na tayong instrumento ngayong gabi ay naniniwala ko na talagang sasamahan talaga tayo ng Panginoon. Amen. Amen. Sige po tayo masabit na papuri sa ating Panginoon ngayong gabi muna. Hallelujah! Salamat sa inyo, Panginoon. Kayo mabuti, kayo tapat, kayo dakila, at ang papuri ay sa inyo lamang, Panginoon. Hallelujah! Tanggapin ang ay mga papuri. Awitan natin ang Panginoon, lahat ng papuri sa Diyos. Lahat ng papuri sa Diyos at awit ng ang puso, Pag-indak, at pagsayaw, inaalay ng buong puso sa lahat ng mga tagumpay na sa ating Kanyang binigay. so isa po muli, lahat ng papuri. Lahat ng papuri sa Diyos at awit ng ang puso, Ang pag-indak at pagsayaw. Hallelujah! inaalay ng buong puso sa lahat ng mga tagumpay na sa ating Kanyang binigay. Kaya siya ang narapat purihin, pasalamatan at luwalhatiin. Sa ating buhay siya ang sandigang tunay, maaasahang tapat kailanman. Kaya siya ang narapat purihin. Hallelujah! Pakinggan yung aming awit sa inyo, Panginoon. Hallelujah! Sa ating buhay siya ang sandigang tunay, maaasahang tapat kailanman. So isa po muli, lahat ng papuri. Lahat ng papuri sa Diyos at awit ng ang puso. Ang pag-indak at pagsayaw. Hallelujah! Inaalay namin sa iyo lamang, Panginoong Jesus, sa lahat ng mga tagumpay. Na sa ating Kanyang binigay. So umpisa po muli, hallelujah, lahat ng papuri. Lahat ng papuri sa Diyos at
awit ng ang puso, ang pakindak at pasayaw. Inaari namin sa inyo ng buong puso, Panginoon. Hallelujah! Sa lahat ng mga tagumpay, nasa ating kanyang binigay. Nararapat kayo sa papuri, Panginoon. Kaya siya ang nararapat purihin. Pasalamatan at luwalhati sa ating buhay. Sa ating buhay, siya ang sandigang tunay, maaasang tapat kailanman. Kaya siya ang nararapat purihin. Pasalamatan at luwalhatiin ang Panginoong Jesus. Hallelujah! Sa ating buhay, siya ang sandigang tunay, maaasang tapat kailanman. Kaya siya ang nararapat purihin. Purihin kayo, Panginoong Jesus, sa aming mga buhay. Sa tagumpay, sa pagsubok, Panginoon, purihin kayo, O Diyos. Sandigang tunay, maaasang tapat kailanman. Kaya siya ang nararapat purihin. Hallelujah! Thank you, Jesus. Luwalhatiin sa ating buhay, siya ang sandigang tunay, maaasang tapat kailanman. So yung pagkakataon, kaya siyang nararapat purihin. Pinakamabuting, pinakamailan na papuri sa Diyos ang ating alay sa Kanya. Hallelujah! Sa ating buhay, siya ang sandigang tunay, maaasang tapat kailanman. Maaasang tapat, maaasang tapat kailanman. Hallelujah! Tapat kailan pa man ang ating Diyos at naglilingkuran ating Diyos sa mga pangyarihan sa lahat. Hallelujah! Patuloy tayong sumamba sa ating Panginoon. Hallelujah! Hallelujah! Thank you, Jesus. Siguro magsabot mo tayo papuri sa ating Panginoon, papasalamat sa Kanya. Thank you, Jesus. Wala po kayong katulad, lahat ng papuri ay sa inyo. Hallelujah. Thank you, Jesus. Hindi kayo nagbabago, Panginoong Jesus. Salamat po sa inyo. Uwitin natin ang Panginoon, lahat ng papuri ay sa inyo. Hallelujah. Lahat ng papuri ay sa inyo. Hindi nagbabago. Buong puso at kaluluwa ang aming pagsamba. Sa inyo lamang, Panginoon. Sa iyo lamang iaalay awit nitong buhay. Pagsuyo at pagmamahal. Pagsuyo at pagmamahal. Sa iyo ibibigay. Simula nga po ulit. Lahat ng papuri ay sa inyo. Lahat ng papuri ay sa inyo. Hindi nagbabago, Panginoong Jesus. Hindi nagbabago. Hallelujah. Buong puso at kaluluwa ang aming pagsamba. Sa inyo lamang. Sa iyo lamang iaalay awit nitong buhay. Pagsuyo at pagmamahal. Hallelujah. Pagmamahal sa inyo ibibigay. Luwalhatiin kayo, Panginoon. Luwalhatiin kayo ngayon at kailanman. Kadakilaan niyo, O Diyos. Hallelujah. Walang katapasan ng kadakilaan ng Diyos. Walang makakipigil ng kanyang kadakilaan. Noon hanggang ngayon At sa habang panahon, luwalhatiin kayo, Panginoon. Panginoon. So, umpisa nga po muli, lahat ng papuri ay sa inyo. Lahat ng papuri ay sa inyo, hindi nagbabago. Buong puso at kaluluwa ang aming pagsamba. Hindi nyo ang aming papuri sa inyo, ang aming tinig. Sa iyo lamang iaalay awit nitong buhay. Pagsuyo at
siya'y dakila. Kadakilaan niyo ay walang hanggan. Noon hanggang ngayon. Noon hanggang ngayon, at sa habang panahon, luwalhatiin kayo, Panginoon. Luwalhatiin kayo, Diyos. Luwalhatiin kayo ngayon at kailanman. Kadakilaan niyo'y walang hanggan, Panginoon. Sabihin natin yan sa Panginoon. Hallelujah. Sapagkat noon hanggang ngayon. Noon hanggang ngayon, at sa habang panahon, luwalhatiin kayo, Panginoon. Isa pa nga po, luwalhatiin kayo ngayon at kailanman. Thank you, Jesus. Ngayon at kailanman. Kadakilaan niyo ay walang hanggan. Noon hanggang ngayon. Noon hanggang ngayon, at sa habang panahon, luwalhatiin kayo, Sa iyong pagkakataon, luwalhatiin kayo, Panginoong Jesus. Luwalhatiin kayo ngayon at kailanman. Sapagkat siya'y dakila sa ating mga buhay. Hindi nagwawakas. Hindi napuputol ang kanyang kaluwalhatian at kadakilaan sa ating mga buhay. Noon hanggang ngayon, at sa habang panahon, luwalhatiin kayo, Panginoon. Noon hanggang ngayon, hallelujah. Noon hanggang ngayon, Hallelujah. at sa habang panahon, luwalhatiin kayo, Isa pa nga po, Panginoon. noon hanggang ngayon at sa habang panahon. Noon hanggang ngayon, at sa habang panahon, luwalhatiin kayo, Panginoon. Palapakan natin ang ating Panginoon Diyos. Purihin kayo, Panginoon. Hallelujah. Hindi mapagod ang aming mga bibig sa aming pagpupuri sa inyo. Aming pasasalamat sa inyo. Salamat po sa gabing ito. Salamat po sa buhay na itong patuloy niyong binibigyan ng pag-asa, Panginoon. Salamat sa inyo ngayong gabi ito sa mga salita na aming mapakinggan, Panginoon. Salamat, Panginoon, palagi. Ito po ang aming sangad panalangin, aming pasasalamat sa pangalan ng Panginoong Jesus. Amen. Purihin po ang Panginoon. Siya'y mabuti at tapat. Hallelujah. Amen. Handa na po bang bawat isa na pakain natin yung ating spiritual? Amen. At sa gabi nga pong ito ay tinatawagan ko na po si Brother Jerome upang pangunahan po tayo sa salita ng ating Panginoon sa gabi. Amen. Sa mapagpalang gabi sa bawat isa. Amen. Mabuti ba ang Diyos? Amen. Amen. Talagang mabuti ang Panginoon sa ating mga buhay. Kung talagang tayo nagnanasa sa at sumunod sa kanyang mga utos. Sige po, magbukasan po tayo sa aklat ng Hope. Tayo po ay saglit na tumayo para sa aklat ng Hope 42. One and two. Hope 42, 1 and 2. Sabi dito, sinabi ni Yehova sa Panginoon, wala ko pong magagawa niyo ang lahat ng mga
At walang sino man makakapigil sa iyo. Amen. Sige po, sagot po tayo ng langit. Hallelujah. Hallelujah. Puritan tayo na. Nakagaling sa iyo. Hallelujah. Lord, dalangin ko tayo na sa gabi nito na patuloy. Yung paggabay kami, alam namin kami na walang kabuluhan ng aming pagbuloy-buloy ng mga salita. Pinala yung banal ng Espiritu na gagabay po sa amin. Alam ko po, Panginoon, na walang magagawa itong salita ni Panginoon kung wala yung paggabay, Panginoon. Lord, dalangin ko, Panginoon, na tulungan niyo po ako, magpakahayag po kayo sa amin, Panginoon, sa aming kalagitnaan, Panginoon. Salamat, Panginoon, na kayo, Panginoon, ang maitas lamang, Panginoon, sa gabi ito. Salamat, Panginoon, sa inyong kapurihan, sa kapilaan, sa tayong pangalan niyo. Amen. Dito, sa Job 42, sinabi ni Job sa Panginoon, alam ko po, magagawa niyo ang lahat ng bagay. Dito, diba, lahat, walang ano sa lahat, diba? Lahat ng bagay kaya ng Panginoon. Walang imposible. Posible sa atin, pero sa Panginoon ay posible. Imposible sa atin, pero ang Panginoon, posible lahat. Dito, kumuha ko ng ano dito. Ano ang pagkakilala ni Job sa Diyos? Number 1. Tatlo lang yung ang Panginoon ay makapangyarihan. Number 2. Ang Panginoon ay pag-ibig. Number 3. Ang Panginoon ay nagmamalasakit. Bago tayo umano dun sa ating kilalanin muna natin ang buhay ni Job. Sino ba si Job? Siya lingkod ng Panginoon, di ba? Maraming mga hayop, hindi yung mga bata, aso, pamilyo, tupa, meron din siyang mga anak, mga tauhan, kaibigan at asawa. Siya din ang pinakamayaman sa buong silangan ng Israel. Di ba? Alam naman natin na kung ano yung buhay ni Job, di ba? Na mayaman. Maraming mga baka, mga hayop. Pero anong nangyari? Di ba na yung lahat ng kayamanan ni Job, nawala lahat. Nawala lahat. Yung parang isang araw lang yung nawala lahat. Yung kayamanan, yung ari-arian ni Job, pati yung mga anak niya. Yung naiwan lang niya, yung naiwan sa kanya, yung asawa niya. Kaya inaano pa sa kanya ni Job na sumpain mo na yung Diyos mo. Kasi ganoon nga yung nangyari sa Job, di ba? Yung lahat ng nawala. Sa isang iglap, nawala lahat. Kasi alam din naman natin na ang Panginoon kay Job, yung parang natutuwa sa buhay ni Job. Natutuwa. Pinagmalaki pa nga ng Panginoon ang buhay ni Job kay Satan, di ba? Na sinabi kay Satan na, alam mo ba yung lingkod ko lang ganito si Job? Siya, yung tapat. Naglilingkod siya ng tapat, malinis, di ba? Pero sinabi na ni Satan sa Panginoon na ganyan si Job kasi pinagpapala mo siya, sabi mo, di ba? Pero sabi ni Jesus, ay sabi ng Panginoon na pinaano niya yung buhay ni Job, di ba? Yung inalis niya lahat, yung parang yung buhay ni Job, yung parang inalis lahat yung pagpapala ng Panginoon na kung paano talagang tunay siyang
lingkod ng Panginoon. Sinubok ng ni Satan yung buhay ni Job, na kung paano siya sumunod, kung talagang tagasunod ng Panginoon si Job. Dito, sino ba ang Diyos na pinaglilingkuran mo? At ang Diyos na pinaglilingkuran din na ngayon ay isa. Yung Diyos ng ni Job dati, ay yung Diyos din natin ngayon, pareho lang, the same lang. Kaya yung di ba, yung ni buhay ni Job, yung diretso lang, talagang yung kahit gaano man yung pinagdaanan niya na, di ba, nagkasakit din yun na yung mula ulo ng talampakan, nagkaketong, di ba? Kaya kahit ganun yung nangyari sa buhay ni Job, ganun pa rin yung pag-ano ni Job sa Panginoon. Sabi nga dito sa natin, sinabi ni Job sa Panginoon, alam ko po magagawa niyo lahat ang mga bagay. Diba? Walang makakapigil. Walang sinong makakapigil sa inyo. Yun nga, yung ni Job dito, baka kaya ng Panginoon yung kahit anong mangyari, kasi kilala niya yung Diyos niyang pinaglilingkuran niya. Kung gano'n din kung gano'n sa tayo, kaya sa buhay ni Job, na alam din natin yung buhay, kung kilala natin yung pinaglilingkuran natin na Diyos. Dito, una, ang Diyos ay makapangyarihan sa lahat. Paano po nasabi na makapangyarihan ng Panginoon? Kasi alam naman natin sa bago yung siya yung lumikha ng lahat dito. Lahat ng ating nakikita dito sa mundo, kahit sa buong universe, siya yung lumikha ng lahat. Lahat ng nakikita natin, kahit tayo, di ba? Lahat ng nandito sa mundo, ang may likha ang Panginoon. Sa Genesis po natin mababasa yun sa kung paano niya lilikha yung mga tao, paano yung daigdig, paano yung mga hayop, mga isda, yung mga tao, yung mga puno, lahat ng kung paano niya nilikha ng Panginoon nandun sa aklat ng Genesis. Number 2, ang Diyos ay pag-ibig. Dahil sa pag-ibig ng Diyos sa atin, binigay niya ang kanyang kaisa-isang anak. Kasi ang Panginoon, ang Diyos, pag-ibig talaga sa talatang John 3:16, parati natin nababasa na yun. Kaya binigay niya ang kaisa-isa niyang anak. Sapagkat ganito ng pag-ibig ng Diyos sa mga tao sa sanlibutan, binigay niya ang kanyang bugtong na anak upang silang sumampalataya sa kanya ay hindi magpamak, kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Ganun na lang yung pag-ibig ng Panginoon sa atin. Kahit marumi man tayo, ibinigay pa rin ng Panginoon ang kanyang anak na para sa ating kaligtasan. So, sa pangatlo, ang Diyos ay mapagmalasakit. Hindi niya tayo pinabayaan ng Diyos. Andyan siya parati, andyan ang mga pangako ng Diyos na kanyang tinutupad. Magmamalasakit sa atin ang Panginoon kahit
Di ba, para kung minsan, tayo, parang yung hindi na natin alam yung gagawin natin, kapag yung sinusubok tayo, di ba? Nandiyan parati yung yung malasakit ng Panginoon. Kahit wala na tayo, nandiyan pa rin ang Panginoon namin. Marami siyang pangako sa atin, promises sa atin namin. Dito mababasa natin dito sa Bible. Ito, kumuha ko ng example na na promise ng Panginoon. Yung Hebrew 13:5. Hindi tayo pababayaan o iiwan o pababayaan man. Sa Exodus 14:14. Kung may kaaway tayo, ang Panginoon ang makikipaglaban sa atin. Ito, Jeremiah 29:11. Kung ano yung plano natin, mas maganda yung plano ng Panginoon. Dito, yung yung tanong dito, bakit kapag dumadalas tayo ng mga pagsubok, mga hindi maganda sa ating buhay, nakakalimutan natin ang Diyos? Diba, pinag-aralan natin na ang Diyos lahat kaya niyang gawin, diba? Ang Diyos pag-ibig, ang Diyos nagmamalasakit sa atin. Pero bakit kung dumadanas tayo ng pagsubok, minsan minsan o parati na nakakalimutan natin ng Diyos. Pero alam naman natin na pero alam naman natin na ang Diyos ay kaya niya lahat. Kaya niyang solusyonan yung mga problema, mga pagsubok, lahat-lahat. Pero bakit kaya kapag yung dumadanas na tayo, nakakalimutan na natin ng Panginoon? Hindi na tayo hindi tayo tumingin, mag-focus sa Kanya kung ano yung magagawa ng Panginoon. Iisip na natin kung ano yung mga bagay na dapat natin na solusyon. Pero yung Panginoon na kaya niyang solusyonan lahat, kinakalimutan natin. Parang yung sa anniversary ba yun ng anak, yung pinaikot-ikot kami na yung dapat unahin natin ang Panginoon. Diba? Lahat-lahat na yan susunod na. Kung inuna mo yung pagsubok, doon ka nag-focus sa Panginoon, itinabi mo muna. Wala, di ba? Sabi nga doon, dapat unahin mo yung Panginoon lahat ng mga bagay na kung ano yung mga nandyan na plano mo o kaya gagawin mo, susunod na yan kung inuna mo yung Panginoon, di ba? Pero sa atin parati natin yung kapag umano na tayo sa pagsubok na yung talagang nahihirapan na tayo, kinakalimutan natin yung Panginoon Hindi natin yung tinitignan yung magagawa ng Panginoon. Tingnan niyo si Job diba si Job, kahit gaano yung pinagdaanan niya, hindi siya tumalikod. Yung diba sinabi pa ng asawa niya sa kanya na isumpa mo na yung Diyos mo. Sabi pa ni Job na huwag mong sisihin yata. Ito yung nandun sa Job. Limutan ko yung paano yung pagbigkas ng di ba sinasabi ng asawa niya, nasumpay mo na yung Diyos mo kasi yun nga yung nangyari sa buhay ni Job.
Pero siya pa rin, nandun pa rin yung yung pagtitiwala niya sa Panginoon. Hindi niya yung tinalikuran na sinabi niya, o kaya'y ano ba yan, Panginoon? Ganito, yung pinagdadaanan ko, ganito. Hindi eh. Doon pa rin yung ni Job eh. Yung nandun pa rin yung alam niya yung magagawa ng Panginoon na lahat ng yung nawala sa kanya, di ba? Binalik ng Diyos. Ganon din sana sa atin na kung dumadanas tayo ng mga pagsubok. Tayo yung magtiwala tayo sa Panginoon. Kasi ang Panginoon hindi tayo iniiwan. Maraming pangako ang Panginoon eh. Sabi nga doon sa natin, lahat walang kasali o walang hindi kasali sa lahat, di ba? Lahat magagawa ng Diyos. Walang makakapaigil sa Panginoon kung ano yung gusto niya. Kung tayo gagawin niya, yung walang imposible nga sa Panginoon eh. Yung kahit sabi ko nga sa sarili ko nga, yung kahit gaan yung motivation ko sa aking sarili na kahit gaano ako yung magpakasipag, kung hindi kaluban ng Panginoon ang mga pingbuhay ko. Wala. Pero kung nandun yung ko sa Panginoon na ang Panginoon na lang yung nakakaalam eh. Yung parang hindi ko na inisip na umangat yung buhay ko. Ang Panginoon na lang yung nakakaalam doon. Kasi kung gusto ng Panginoon na umangat tayo, walang imposible sa Panginoon. Yung basta magtiwala lang tayo. Sa aking conclusion po na parati tayo magtiwala. Mag-focus tayo sa Panginoon. Lahat ng mga pagsubok, suliranin natin. Pagkatiwala natin sa Panginoon kasi hindi naman tayo pababaya ng Panginoon. Siya yung gagawa ng solusyon lahat ng mga bagay. Kung ano yung paghihirap natin, alam ng Panginoon yan. Basta magtiwala lang tayo sa magagawa ng Panginoon. Kasi pinag-aaralan din natin dito na ang Panginoon makapangyarihan eh. Makapangyarihan sa lahat. Siya nga yung gumawa sa atin eh. Siya yung gumawa, lumikha ng mga tao, lahat ng mga bagay dito sa lupa, maging sa taas, siya yung gumawa lahat eh. Kaya magtiwala tayo sa Panginoon. Kasi ang Panginoon nagmamalasakit sa atin. Minamahal tayo ng Panginoon. Kaya kahit man na gayahin natin yung buhay ni Job, kahit anong mangyari, nandun pa rin yung pagtitiwala ng Panginoon. Ay pagtitiwala ni Job sa buhay sa Panginoon. Kaya i-encourage ko lang sa inyo na yung gayahin natin yung buhay ni Job na kahit dumanas tayo ng pagsubok na marami, kahit sakit o mga pagsubok, yung maging kamatayan, basta magtiwala lang tayo sa Panginoon kasi hindi tayo pababayaan talaga ng Panginoon. Kasi hindi naman ang Panginoon, alam niya lahat. Di ba siya yung Alpha at Omega? Alam niya lahat, tapos na sa Panginoon yung buhay natin yung sa atin lang magtiwala. Kasi kung hindi tayo nagtitiwala sa Panginoon, wala.
Yun lang po yung may share ko. Sige po, tayo po ay sagot na manalangin. Just Lord, hallelujah. Purihin po Panginoon. Aming Diyos na makapangyarihan sa lahat. Maraming salamat Panginoon sa gabing ito na sa aming pagbubulay-bulay ng mga salita. Salamat Panginoon na nileleman niyo po kami sa buhay na ito Panginoon na parating magtiwala sa inyo Panginoon kahit anong mga pagsubok, tulad rin mga problema na dumadating sa aming mga buhay Panginoon. Alam namin Panginoon na hindi nyo kami pababayaan o iiwan ng Panginoon. Salamat Panginoon na sa parating gabay nyo Panginoon. Salamat sa inyong mga salita Panginoon na nahayag sa gabi nito na kayo Panginoon ay makapangyarihan sa lahat. Hallelujah. Salamat Panginoon, walang makakapigil kung ano yung pagustuhan niyo Panginoon. Salamat Panginoon na parating tulungan niyo po kami Panginoon na magawa namin Panginoon na makasunod parati sa inyong kalooban Panginoon at magtiwala ng lubos-lubos sa inyo Panginoon kung ano yung magagawa niyo sa aming mga buhay. Salamat Panginoon. Kanya lang kapurihan sa kailangan sa tanging pangalan ng Jesus. Amen. Sige po, natili po tayo sa pagkakatayo at tayo po ay manalangin. Panginoon, maraming salamat po Panginoon sa gabi nito na muli. Kami po ay nakapag-gulay-gulay ng inyong mga salita Panginoon at nakapag-aral Panginoon ng inyong mga salita Panginoon. Patuloy nga po kami lumalapit sa inyo Panginoon na patuloy niyo po kami tulungan Panginoon sa araw-araw na aming pamumuhay dito Panginoon. Patuloy na turuan niyo po kami sa inyo lamang po magtiwala Panginoon. Sa kayo lamang po ang aming unahin sa aming mga buhay Panginoon. Maraming salamat Panginoon sa mga kapatid namin Panginoon na nandito Panginoon. Patuloy mo po pagkaingatan ng bawat isa Panginoon at maging sa aming mga kapatid Panginoon na nasa trabaho Panginoon. Patuloy mo nga po sila. Ingatan Panginoon, hindi ka nakaaliwang Panginoon at maging sa kanilang pag-uwi ay patuloy mo po silang ingatan Panginoon. At maging sa ginamit Panginoon, ngayong gabi Panginoon upang maghayag ng inyong mga salita Panginoon, patuloy na kagalakan sa kanyang buhay Panginoon, blessings Panginoon, bilang sa kanyang Panginoon, maging sa kanyang pamilya Panginoon, patuloy mo nga po siyang ingatan at pagkapalakasin Panginoon. At sa amin nga po pagtatapos Panginoon, kayo nga po mag-ingat sa aming pag-iwahiwalay Panginoon, kayo po ang maitaas at maidakila sa aming mga buhay Panginoon. Maraming salamat sa inyo Panginoon, sa inyo po ang pinakamataas na papuri at pagsamba sa pangalan ni Jesus. Amen.